Okay, magandang araw po sa ating lahat. At heto, pag-usapan natin itong mga maiinit na balita, no? Pag-usapan natin itong una patungkol dito kay Marbil, doon sa issue na siya raw di umano, ha? Ang dumaan diyan sa EDSA busway na sinita ng taga DOTR. So ngayon, eh ah, ayon sa mga authorities, authenticity ng umano'y memo ng PNP kaugnay sa busway issue, vini-verify pa daw. Okay? Kasi dapat tong malaman ng taong bayan kung sino ba talaga yung nandoon sa loob ng sasakyan. Okay? Kasi tinanong si Marbil, hindi niya direktang sinabi na hindi raw siya. Okay? Kasi tinanong siya kung ikaw ba yun ang nasa loob. Sabi niya hindi pwedeng dapat protektahan natin ang pangalan ng bla bla bla. Ang dami niyang mga reasoning. Okay? So mamaya pag-usapan natin ito. Kasi ang sa akin lang naman dito bakit hindi aaminin? 'Di ba? Pwede naman aaminin saka mag-sorry kayo sa taong bayan. Oh, mahirap ba 'yun gawin? 'Di ba? Dali-dali 'yun So mamaya pag-usapan natin, panoorin natin ang buong balita patungkol diyan. Itong pangalawa nating pag-usapan, itong si Attorney Castro, no? Nag-react na naman itong si Attorney Castro sa sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte na may karapatan ang mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Tama naman si VP Sara Kung meron naman talagang kabalastugang ginawa itong gobyerno, dapat namang magalit ang taong bayan, di ba? Sinagot ito ni Castro, itong si Attorney Claire Castro, itong bagong attack dog ng Malacanang. Mamaya pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin yan. Okay. Pangatlo nating pag-usapan, it's a good thing na itong si Senator Bato de la Rosa, no? Niresbakan na itong si Presidential Communications Officer na itong si Yusek Attorney Claire Castro. Patungkol doon sa anong tawag doon? Sa binatikos niya itong si Baste Duterte, di ba? Nung tinanong siya ng reporter, mga news anchor, na bumabalik na po ang droga sa bansang Pilipinas, especially doon sa Davao, dito sa Visayas, doon sa Luzon, bla bla bla, ganun. Nag-react siya. Isa sa Davao. Kasalanan niya ng parang biniblame niya ngayon si Baste Duterte. Bakit raw bumalik parang sinabi niya na bakit bumalik ang droga sa Davao na mahigpit man kayo diyan. 'Di ba? Bakit meron pa rin? Ngayon, wala sa hulog naman ng argumento nitong si Claire Castro, niresbakan ito ni Senator Bato. Yan ang pakikinggan natin at magre-react tayo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, itong tatlong topic natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. At guys, sa mga bago pa dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo dito sa channel na ito para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong bagong updates at bagong balita, bagong breaking news o kung nag-live tayo. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Simulan natin itong unang issue patungkol kay Marbil, okay? Dapat natin itong malaman kung talagang si Marbil ba yun? Okay? Bakit bine-verify pa? Tinanong na itong si Marbil, in-interview na itong si Marbil, pati nga si SOJ Rimulya, tinanong na, totoo ba na may emergency kayong pinapatawag dito kay Chief PNP Marbil? Okay? Ito po unahin muna natin ito. Play. Sinusuri pa ng Philippine National Police kung authentic
ang umano'y memo ng Directorate for Police Community Relations na kumalat sa social media. Kaugnay ito sa kung kasi kumakalat na ito Kumakalat na ang nasa loob ng sasakyan ay si Marbel. Okay, ngayon si Marbel tinatanong siya, ayaw namang aminin direkta ni Marbel na siya yun. Di ba? Bakit ang hirap ba aminin? Yan ang tanong ko, hirap bang aminin, Marbel? Hindi naman mahirap aminin yan Di ba? Kasi yung palusot nila, may emergency raw. Ngayon, bine-verify ngayon kung talagang totoong may emergency. Na dapat talaga silang dumaan dyan sa busway na yan. Bine-verify ngayon. Pero ako sa analysis ko, naniniwala akong si Marbel. Naniniwala ako sa analysis ko. Kasi nung tinanong po si Marbel patungkol dito, hindi naman niya direktang inamin. Sabi niya, protektahan namin ang pangalan ng ganun ganyan. Sir, ikaw ba yung nakasakay doon? Protektahan yung yun Okay? Itong spokesperson ni Marbel, pakinggan rin natin. Sige, mag-react tayo. Ano i-handle ng PNP ang issue sa convoy ng senior officers na dumaan sa... Kasi, instead na si Marbel yung nandun sa sasakyan, ang tawag nila senior officer daw. Senior officer. Kung senior officer yan, bakit hindi nyo pangalanan? Di ba pangalanan nyo? Para fair tayo. Yung mga civilian dyan, kapag sila po ay na lumabag dyan sa busway, talaga namang, I think sa pananaw ko, ang civilian, pwedeng itakip natin yung pangalan. Pero yung government official, I think we need to, kasi public kayo di ba? Tawag doon? May term yan So, dapat alamin natin. Si di ba? As far as I can remember, si Chavit Singson. Nalaman paglabas ng sasakyan, si Chavit Singson pala yung dumaan sa busway. Di walang problema. Inamin ni Chavit Singson, humingi ng tawad, nagbayad siya. Yung anak ni Tulfo, yung driver, di ba? Nakasakay yung anak ni Tulfo. Inamin na sila yung nasa loob. Pagkatapos doon, humingi ng sorry, nagbayad kung ano yung multa. Bakit hindi yun magawa-gawa ni Marbel? Marbel, bakit? Kasi kayo po ang nagpapatupad ng batas, pero kayo rin ang you break the rules. Nakakahiya, no? Aminin nyo na lang na bakit hindi masabi ni Marbel na hindi ako yun? Bakit hindi mo masabi na hindi yun ikaw? Hindi mo rin masabi na ikaw yun. Bakit? Parang lumilihis Tinatanong siya hindi ko lang makuha yung video. Sinabihan siya na, ikaw ba yung nasa loob ng sasakyan? Poprotektahan natin yung pangalan ng senior officer na gano'n. Daming palusot busway noong Martes ng gabi. Sa inilabas na pahayag ng PNP, nakasaad na pinahalagahan ng pambansang pulisya ang transparency. Ito yung spokesperson ni Marbel. Okay? Accountability at integrity sa lahat ng kanilang operasyon at komunikasyon. Hindi rin anila kinukonsinte ang anumang planong pagmanipula good job sa DOTR ng public perceptions. Handa rin anya silang disiplinahin ang kanilang tauhan na lumalabag. Sa huli, hinimok din ng PNP ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon. Paano hindi kami maniniwala? Una, itong binalita ng ABS-CBN. Sunod, binalita ito ng GMA. Okay? Tapos, narinig namin sa video kasi naka-video yung taga-DOTR. At sinabi niya PNP chief. Sinabi niyang PNP chief Paano kami hindi... si Marbel ito.
Di ba? Grabe. Lalo na kung hindi naman galing sa verified sources para maiwasan ang miscommunications. Hindi kinukonsente ng PNP ang anumang pagtatangkang manipulahin. Naniniwala kami na hindi nyo kukonsitihin. Pero bakit hindi nyo masabi? Sino ang nasa loob ng sasakyan? Yun ang gusto naming malaman. Diba? Ang opinyon ng publiko o ilihis ang atensyon mula sa mahalagang usapin. Hindi naman namin nililihis ang atensyon. Diba? Doon nakalagay sa ABS-CBN, convoy. Dapat sagutin ito ni Marbel. Hindi naman, syempre, wala kaming ebidensya kasi hindi namin nakita. Pero bakit hindi masabi ni Marbel na hindi siya yun? Bakit hindi masabi ni Marbel na siya yun? Dalawa lang yan eh. Ikaw ba yun o hindi? Bakit hindi niya masabi? Bakit sabi niya, dapat hindi natin pangalanan yung senior officer. Na ninindigan kami sa accountability at due process sa paghahawak ng anumang paglabag sa kinasasangkutan ng aming mga tauhan. Unang-una, si Marbel man o hindi si Marbel, unang-una nakakahiya po kayo. Kasi po, sa batas po natin sa Pilipinas, di ko lang alam pero I think presidente lang o vice president o house speaker o senate president lang ang allowed dyan. Pero bakit kayo dumaan? May nagbanggit nga na dapat tayo susunod lahat dyan. Walang sinasanto. Bakit kayo dyan dumaan? Di anong tawag sa inyo? Abusado kayo. Diba? Abusado ang tawag. Kasimple. Patuloy din ang PNP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at sa tapat at responsableng paraan. Hinihikayat namin ang lahat na kumuha ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sources. So ibig niyong sabihin ang GMA at ang ABS-CBN, sila yung unang nagbalita dito So ibig niyong sabihin ang ABS-CBN at ang GMA, hindi ito mapagkatiwalaang sources? Sila yung una dito. Sila yung una dito. Mainstream media yan. Upang maiwasan ang maling balita at spekulasyon. Mananatili po ang PNP sa layunin nitong maglingkod at magprotekta sa sambayan ng Pilipino ng may integridad, profesionalismo at paggalang sa batas. Paggalang sa batas. Ang tanong, yung nakasakay doon na sa busway, ginalang ba niya ang batas? Ginalang ba niya ang batas? Ay, nako. So, yan ang hirap sa atin Masyado na tayong, anong tawag doon? Pabaya lang tayo. Kasi po, hindi po maganda na may pabor-pabor tayo. Bakit ba natin pagtakpan yun? Gusto natin malaman kung sino yung nandoon sa loob. Sino yung nakasakay doon? Bakit hindi siya lumabas? Nakakahiya. Dapat lumabas siya. Ewan ko nga, bakit pinabayaan ng taga DOTR yun? Dapat talaga pinalabas yung nasa loob. Para alam natin. Unfair ito sa kay Chavit Singson. Unfair ito kay Tulfo. Diba si Tulfo? Nalaman sinabi nyo lang senior officer, hindi nyo binanggit yung pangalan. Unfair. Kayo nang humusga taong bayan. Nakakagalit na Nakakagalit na. Sila pa yung mga nagpapatupad ng batas, sila pa yung abusado na sa taong bayan Okay, punta tayo dito kay itong si Attorney Claire Castro, itong attack dogs ng Malacanang. Pumalag ito sa sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na may karapatan ang mga Pilipino o tayo, taong bayan, na magalit sa gobyerno kung merong kabalastugang ginagawa. Di syempre tama yung sinabi ni BP Sara. Sino ba namang hindi magalit? Di ba?
Ito, kasi pabida rin ito eh. Oh. Tingnan mo na natin kung anong kanyang sinasabi. Play ka. Matatandaan niyo po ba yun nung kailan po? Ito. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Well, actually, hindi nakakalungkot. Mas masaya na meron kaming kakampi. Kasi yung sinabi ni BP Sara, patungkol po yan sa taong bayan. Hindi nakakalungkot. Natutuwa nga kami kasi meron kaming kumbaga kakampi. Kasi ang taong bayan ngayon walang kakampi. Sinong kakampi namin? Itong administrasyon? Ha? Nagrereklamo ang taong bayan sa mga kabalastugang ginagawa ng gobyerno. Yan sa BICAM scandal, blank items, flood control projects, itong mahal na mga bilihin, food security, ang dami pong problema ng bansang Pilipinas. Sino ang kakampi namin? Saan kami magrereklamo? Buti nga may vice president, second highest ranking official na kumakampi sa taong bayan. Bobo ka pala eh. Paano ka naging PCO dyan? Yan ang hindi ko maiintindihan bakit anong nakita ng Malacanang dito eh. Siguro attack dog talaga, di ba? Attack dog talaga. Tama. Bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Hindi siya, siyempre magagalit. Ano bang ibig sabihin ng magalit? Siyempre nagalit. Pero walang sinabi si BP Sara na magbayolente kami. Batuhin namin ng lusubin namin ang Malacanang. Walang sinabi si BP Sara. Pero mayroon pong karapatan ang taong bayan na magsalita, magalit, kasi demokrasya po tayo. Alam po ba kung ano ang demokrasya? Claire Castro? Alam mo ba? Sakit sa bangs. Ay, alam mo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, maawa ka naman dito. Ito yung sisira lalo ng administrasyon mo eh. Alam mo ba? Alam mo ba ang yung demokrasya? Claire Castro? Siyempre, si VP Sara nag-encourage siya na kung hindi maganda ang ginawa na itong gobyernong ito, meron po kaming karapatan magalit. Kasi po, ang mga proseso na yan lahat, pera yan ng taong bayan. Di siyempre, magreklamo kami kung merong mali-mali sa mga proseso nyo dyan, sa ginagawa nyo sa mga ahensya ng gobyerno, siyempre magalit kami kapag, anong gusto mo mangyari? Hahayaan namin? Hahayaan naming malugmok tayo lahat? Sige, okay yan. Bongbong Marcos, okay yung 20 pesos na hindi umabot. Okay yun. Okay yung flood control projects mo. Okay lahat yung mga blank items. Okay lahat. Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? Okay. Ganon, yun ang gusto mong mangyari. Siyempre, taong bayan magre-react yan. Meron kaming karapatan. Kami ang bumoto. Kami ang dahilan na nanalo ka. Kami ang dahilan na nakaupo ka dyan. Diba? Ay, Castro. Basta talaga mga Castro. Hirap ng mga Castro. May tupak talaga sa utak. Sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nirespa ka niya ha. Ang pinag-usapan natin ang administrasyong Marcos. Pinag-usapan mo na naman yung administrasyong Duterte. Bakit? Hindi ka ka-get over? Hindi ka get over, no? Hindi kayo maki-get over, hindi nyo matanggap na ang layo niyo sa kalingkingan sa mga administrasyong Duterte. Di ba? Wala ka na.
Atty. Claire, napahiya mo ang Malacanang. Ay, nako. Sabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Saan ka nakakalap yan na ang tatay niya most corrupt? Ha? Kung most corrupt si former President Duterte, bakit nagtayo siya ng PACC? Alam niyo siguro kung ano ang PACC, 'di ba? Philippine Anti-Corruption Commission. Nagtayo siya. Sino ang nag-abolish? Sino ang tinanggal yung PACC? Yung amo mong bangag. Yung amo mong bangag. Tapos sasabihin mo ngayon na si Duterte most corrupt? Are you even sure what you are saying? Ha? Alam mo, Claire Castro, siguro this is time na magpatingin ka sa doktor. Sa totoo lang, baka may bakukang na yung utak mo. Hindi. Ito yung type of tao na basta makabanat lang ng banat na without basis. Walang basihan. Kawawa ka. Sa totoo lang, Claire Castro, kawawa ka talaga. Ha? Bumabanat ka sa dating administrasyon na walang basihan. Hindi ka nagre-research, fake news ka. Sa totoo lang, ikaw pala yung fake news. Kawawa. Kawawa itong babaeng ito eh. Noong 2017, matatandaan niyo po ba yun? Hindi namin matatandaan actually. Ikaw lang yung nakaalam niyan. siya lang ang nakaalam na most corrupt si Tatay Digong. Siya lang nakaalam. Sa bagay, nakatira ka sa Mars, di ba? Nakatira ka sa Mars? Saang planeta ka nakatira? Nagtatanong kami. Kasi parang wala sa hulog eh. Kailan po? Basta lang makabanat. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Tingnan niyo yung news anchor. Tingnan niyo siya ha. Nagtaka nga siya eh. Itong news anchor, hindi ko alam kung anong media network itong babaeng to ha. Pero sa aking analysis, siya mismo nagtaka siya saan galing yung sinabi ni Claire Castro. Saan galing yan? Tingnan nyo yung reaction, tingnan nyo. Runner-up lamang ang Pangulo. Gumanon. Hoy Castro, naunsa. Ano bang saan mo yung datos mo? Saan galing? Saan? Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay... handa talaga siya. Ha? May sinulat siya. May ready siya pang banat kay Duterte. Hindi pala, sa totoo lang ha, hindi ka kinuha bilang PCO para mag-explain para sa Pangulo. Kinuha ka bilang PCO para banatan ang mga Duterte. ay level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Grabe, fake news talaga. Fake news yan. At inamin din naman po niya sa kanyang statement. Ha? Talaga? Saan galing yan? Ni Pangulong Duterte. Siya nga mismo eh. Nagbabasa siya. It's very obvious na gumagawa siya ng kwento. Nagbabasa. This is fake news.
This is fake news. Lagot ka dito. Kurap. At siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Okay, sige. Kung trip mo yan, sige. Sabayan ka namin sa trip mo. Sige. Okay, natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the Ang galing ng argumento niya, no? Ang galing ng argumento niya. Pumalag siya kay BP Sara. Sa sinabi ni BP Sara na may karapatan ang mga Pilipinong magalit sa gobyerno. Ginawa niyang example na corrupt raw si Duterte. Bakit hindi raw sinabi na dapat magalit yung gobyerno? Ha? Are you sure? Talaga? Yun ang banat mo? Ang corny? the same time, wala po Ang corny mo? Sobrang corny ang banat eh. Gagawin mong corrupt si Duterte tapos sasabihin mo, bakit hindi sinabi na magalit sa gobyerno? It's very obvious. Basta lang maka-resback, basta lang makabanat, basta lang makapanira. Grabe. Ikaw na talaga, hari ng fake news ka, ikaw na talaga. po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga I hope you have datas. I hope you have evidence. Okay? Give evidence. Give concrete evidence na yung mga statement mo yan kay VP Sara yung kasalanan na yan. Okay? Give evidence bago ka bigay ng statement ng ganyan. estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang. Actually, hindi na PCO ang kanyang ginagawa. Okay? Bumabanat na siya. Kasi, ikaw sana yung boses ng presidente. O ika nga, mouthpiece ng presidente. Kung ano yung utak ng presidente, yun ang sasabihin mo. Ang nangyari dito sa PCO na ito, sariling opinion niya na ito. Okay? Yan, ito. Disaster ito ng Malacanang. No. Trust me when I say this. Disaster ito. Itong babaeng to. Sa totoo lang. Instead, mapapahamak na si PBBM dito. Kung meron siyang masabi na hindi sinabi ni PBBM, siya yung mapapahamak. Sa totoo lang. of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak Sabay-sabay umangat pero binanatan mo si Duterte. Anong klaseng logic yan? ng gobyerno. Kung masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing Ako nang magpangaralan kita ha, Attorney Claire Castro, pangaralan kita. Sinasabi ito ni Vice President Inday Sara Duterte kasi po kumakampi siya sa taong bayan. Okay? Kumakampi siya. Meron pong karapatan ang taong bayan magalit sa gobyerno. Kapag ang gobyerno ay hindi na maganda ang ginagawa para sa taong bayan, meron po kaming karapatan. Kasi we are taxpayers, pera ng taong bayan yan, may karapatan kaming magreklamo at magalit.
Okay? Itanim mo yan sa utak mo. PCO. Okay? Mas magaling pa ako sa iyo eh. Mas magaling pa ako sa iyo. Wala ka. Wala ka dito. Wala ka dito. Sa totoo lang. Destabilization. At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Okay, so yun po ang statement ni ni Claire Castro ha. So ano bang masasabi natin doon? Fake news, okay? Unang-una bumabanat lang siya sa mga Duterte. Hindi na po siya boses ng presidente. Okay? So ito lang masasabi ko kay former president kay Bongbong Marcos. You might as well think about it kung gusto nyong mananatili ito. Kasi ito pwede ito mangyari. Mapapahaba ka rito. Kasi opinion na po niya ang kanyang binigay. She is not acting anymore as a PCO. Okay? Ang masasabi ko lang sa iyo, Bongbong Marcos, good luck. Good luck. Okay, punta tayo sa next nating topic. Ito, si Bato de la Rosa. Okay? Rumesbak rin dito kay PCO Attorney Claire Castro. Okay? Sa mga banat nito. Okay, panoorin natin. Ayan. Play. Ay tumataas. Yun po yung nararamdaman ng taong bayan batay po sa inyong pag-iikot. Paglilibot ko, hindi na ako nagtatanong. Hindi na ako nagtatanong dahil siguro ang mukha ko ay mukha ng peace and order. Automatic nagsasabi sa akin yung mga barangay kapitan na nakasalamuha ko, mga mayor, at yung ordinaryong tao. Ay talagang sinasabi na sa akin na andyan na naman sila, bumabalik na naman sila. At hindi na tayo safe ngayon sa ating palibot dahil... totoo naman talaga, di ba? Mismo ang taong bayan na ang nagsabi na bumalik talaga ang problema natin sa droga. Nagkalat na naman yung mga addict, nagkalat na naman yung mga kriminal. So, it's ayaw kong i-amplify ng gusto yung itong obserbasyon na ito, pero kung magbibingi-bingihan tayo ay tila we are fooling ourselves. We are fooling ourselves. We have to wake up to reality and react accordingly. Yun dapat ang gagawin natin, hindi yung i-sugarcoat natin yung situation. Dahil kung palaging gano'n, ilan naman na makikidnap nito, ilan na naman ang mapapatay ng mga addict nito, ilan naman ang mararape nito. Kaya masakit man tanggapin, pero tanggapin natin na yan ang nangyayari ngayon. Yan ang nangyayari ngayon. Senator, maayong buntag. Si Admar po ito. Buntag, Admar. Kung babasahin mo itong mga komento ng mga netizen, lalo na yung mga taga Davao, marami talaga silang pagdududa sa nangyari po kahapon sa pagtulis, no? Diyan sa isang pawn shop. Opo. Sir, ang isa sa kanilang mga napansin, nabanggit mo na ito, umatake sila, dilat pa po yung araw. And at the same time, yung getaway vehicle nila, isang single na motorsiklo, 3 silang sakay, may dalang M16, mahabang kalibre ng armas. Yung area po na yan, dyan po sa Ilustre, medyo busy na area po yan. No? And at the same time, ngayon din sa panahong ito, meron din pong gun ban. At kapansin-pansin din na doon sa 3 na sakay doon sa motorsiklo, dalawa... Ito yung nag-viral, no? Na mukhang scripted yung hold up. Po yung walang helmet na mahigpit na ipinagbabawal dyan talaga sa Davao City, yung hindi pagsusot ng helmet po. So itong mga ganitong mga circumstansya na ito, sir, nakita nila na ng mga netizen, lalo na yung mga taga Davao na sanay dyan sa peace and order, sa security, nandun yung kanilang mga pagdududa. Yet nabanggit po ng pambansang pulisya ng Davao City Police na ito daw ay malaki at organisadong sindikato. Pero
doon sa mga circumstansya na nabanggit natin, parang hindi organisado at yung, lalo na yung kanilang getaway vehicle, sira-sira pa, 3 sa isang motorsiklo. Kailangan po ng malaliman na investigation din dito, Senador. Kailangan talaga dahil yun nga, kung sinasabi nila na yung mga politika ay yung mga kandidato na pagkasenador ngayon, lalo na itong PDP, no, na parang pinag-deliver ng suka at binigyan ng COC. Parang ganoon din masasabi natin doon sa mga hold-upper na yun. Orang lang ba, pipitsugin lang na basta parang inutusan lang ba? Pipitsugin na inutusan lang. O sige, larga kayo, punta kayong Davao at mag-hold up kayo doon at walang klarong preparasyon ba? At yun nga, gumagamit ng parang scripted nga ito eh. Mag-hold upper, kaya nahuli tuloy. At klarong mahina ang preparasyon nila. Para bang, yun nga, parang pipitsugin. Kumbaga, pinag-deliver lang ng suka. Opo. Meron pong nabanggit din si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik na itong problema sa illegal na droga sa Cebu, Manila, maging yung sa Davao nabanggit niya. At natanong po dito yung Undersecretary po ng Communications. Ito na yung banat. At parang ibinalik niya doon sa namumuno sa Davao City na si Mayor Baste, na ang sabi pa nga niya dito, kung Davao City ang pinag-usapan, sino bang mayor sa Davao City? Di ba yung anak niya, si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun ay napaka-inefficient ng anak niya. Pero matatandaan po natin na senador, parang nawalan ng kapangyarihan ang lokal na pamahalaan sa Davao nang pinagpapalitan po yung mga pulis po doon, senador, na sa mahabang panahon, best police. Sa panahon din nyo, dinideklarang best police po yan sa buong Kapuluan, senador. Ano po yung take ninyo po ukol dito na kung susumahin talaga ng mga taga Davao, talagang merong yung parang paninira lang ang kanilang gusto sa Davao City. Gusto nilang sirain yung magandang imahe po ng Davao City, senador. Unang-una, dapat sagutin ng undersecretary na yon, yung maingay na undersecretary na yun, kung ano pinagsasabi niya. Castro, maingay ka raw. Tama naman eh. Maingay naman talaga si Claire Castro eh. Yeah. Dapat sagutin niya, is the city director of Davao City right now is the choice of the city mayor? Correct. Yan ang tanongin niya. Kung masagot niya na yes. Kasi pinagbibintangan pa nila si Baste na siya yung dahilan na bumabalik yung droga. Ang tanong, si Mayor Baste ba ang may control sa mga kapulisan dyan? Pinalitan nyo lahat. Pinalitan nyo lahat. Kaya, anong masasabi ko lang sa'yo, Claire Castro, ang bobo mo. Sobrang B.O.B.O. mo. Then, sisihin mo ang mayor. Kung kagustuhan ng mayor yan, na maging city director, sisihin mo ang mayor. Pero hindi kagustuhan ng mayor yan. Hindi yan tinatanggap ng mayor. Wala magawa ang mayor dahil binabayulit nila yung local government code na dapat magpili ng local chief executive ay yung magpili ng city director ay manggagaling sa tatlong nililista ng krami na pagpilian ng mayor. So in that case, walang binigyan na listahan ng krami na pinapapili sa mayor at pina-assign lang diretso yan. At if you can recall, ilang beses yun sa isang araw, nagpapalit-palit ng city director. Correct. So, paano mo sisihin ang mayor na lalabas man talaga na wala siyang command dyan, kahit na siyang mayor, wala siyang command dyan sa city director dahil ang city director is directly appointed by Krami or by Malacanang kung tutusin. So, paano mamasisi ang mayor? At saka yung mga pulis natin dyan na matagal na nakapangkapak na nila yung peace and order situation sa Davao. Alam na nila yung anong kapangkapak na nila ang sitwasyon sa Davao. Matagal na silang alam nila yung gagawin dyan.
sa pag-maintain ng peace and order ay pinagtatanggal nila. Di ba? O like for example, yung si Colonel Ronald Lau, napakagaling na na opisyal yun. Talagang nagsimula yun sa PO1 dyan sa Davao at alam niya yung paanong diskarte yan para makontrol ang sitwasyon ng krimen sa syudad. Isa na nga si Ronald Lau at yung iba pa mga opisyal dyan na magagaling na talagang inaasahan natin. Hindi lang inaasahan ng mga... Kasi pinopolitika. So, sino ngayon ang nadidihado? Ang mga tao sa Davao, di ba? Pinopolitika nila eh. Nandyan na yung mga magagaling na pulis, pinapalitan pa nila. Di kaninong kasalanan yan? Malacanang. ng mga taga City Hall. Ito itong si Claire Castro, walang karapatan itong si Claire Castro, no, na sabihin niya at isisisi niya itong si Basti Duterte ang mayor. Wala kang karapatan na sisihin si Basti Duterte. Kasi si Basti Duterte po, wala siyang control dyan sa polis. Ang tanong, sino ang nag-control ngayon sa polis? Ito yung Malacanang. Ang Malacanang inutusan, ito yung gagawin, palitan nyo yan lahat. Anong nangyari? Bumalik ngayon ang droga sa Davao. So, palpak po, kitang-kita nating lahat, saksi tayong lahat, na ito palang si Atty. Claire Castro, attack dog ito, hindi ito PCO, attack dog lang ito na kinuha ng Bongbong Marcos. Okay? Kasi, atake lang siya ng atake sa Davao, atake lang siya ng atake sa mga Duterte, na wala pong basihan, hindi po nag-iisip. Kasi wala namang isip talaga itong vlogger. Sabi ko nga, nakakahiya ka sa mga vlogger, sa totoo lang. Kasi vlogger ito eh. Itong si Atty. Claire Castro, nakakahiya ka sa mga vlogger. Giniba mo ang reputasyon ng mga vlogger, na ang vlogger na sana yung makapagbigay ng mga impormasyon na hindi kaya ng mga mainstream media. Kasi ang mainstream media po, kontrolado kung ano yung ibabalita. Tayong mga vlogger, independent tayo. Kaya natin ibalita ang katotohanan. Pero ikaw, Atty. Claire vlogger, wala kang ginawa, kundi namimeki ka ng banat. Banat ka ng banat without even hindi ka nagre-research. Yung sinabi mo na sinisisi mo ngayon si Basti Duterte, nag-backfire Ang natatamaan ang Malacanang. Kasi alam ng taong bayan, hindi po pwedeng sisihin nyo si Basti Duterte dyan. Sino ang dapat sisihin? Bongbong Marcos. Siya yung may direktiba dyan na palitan nyo lahat dyan. Nangyari yun dahil dito sa KOJC, remember? Pahiya ka ngayon, Atty. Claire. Attorney ka ba talaga? Parang wala kang alam eh. Sa totoo lang. Okay, so mag-comment, mag-react po kayo kay Atty. Claire. Ano masasabi nyo sa kanya? Vlogger ba siya? Attorney ba siya? O sadyang attack dog lang? Mag-comment. Mag-comment, mag-react. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat sa taong bayan. Subscribe Don Mar TV. Okay? So guys, maraming salamat sa panonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.